Good morning. Mag pre-trip inspection tayo mga kapatid, ano? Bali, yan yung load natin, lumber uli, no? Pabalik ng Missouri. After nating ma-unload yung shingles na galing ng Ohio. Ito na yung pabalik na load natin ng US going to Missouri. So dito tayo nag-stop sa Saskatoon, ano? Magpi-pre-trip muna tayo. So, hindi makakapaligo ngayon si Alex this week. Kasi hindi tayo dadaan ng Winnipeg, diretso tayo ng US uli, no? So, ayan, madumi-dumi, no? Dahil umuulan, no? Need to make sure lang na okay lahat ng lalong-lalo na tong steering column niya, no? Steering arm, cutter pin nandyan, yung mga bolts intact, walang missing bolt, ano, sa mga steering mechanism niya, no? Ayan. Lalong-lalo na dito sa steering column niya, no? Yan. Diyan sa ano niya, pakita ko sa inyo konti. Yan. Steering arm niya, yung cutter pin nandyan, tsaka yung nut and bolt nandyan. And then yung suspension niya doon, U-bolt. And then yung tie rod niya, ayan, nandun pa rin yung kanyang mga nuts and bolt para sure, ano. And then of course yung ating engine oil na lagi natin minomonitor, ano. Nakasamak siya. Hindi nyo na kailangan pampunasan ito, no, sa umaga, kasi magsisettle down yan. And then yung pinakadulo niya, dahil nagsettle down, lahat ng oil bababa yan, eh. And then makita nyo, pag pinunasan nyo, magkakagulo-gulo siya, no? Pero nandun pa rin yung dulo niya, makikita nyo. And yeah, malapit na. Isang ikot ko pa, first change oil na ni Alex. Kasi sabi ng Volvo manufacturer, ano, ganitong mga engine daw is up to 75,000 ang change oil. Pero ako 50 plus pa lang i-change oil ko na yung unang-una, and then yung mga succeeding is 60,000, ano. And then pababa ng pababa yun as Alex age, pababa ng pababa yung interval niya, no. Hindi mas kumbaga mas ano pa tayo compared sa recommended change oil ng dealership. Mas maano pa ang ating ano pagpapalit, pas madalas, no. Dahil si Alex is nandito for us to keep. Kung kaya hanggang retirement, gagawin natin, ano. Belt okay, blade okay. Wala tayong nakikita na kahit anong leaks, ano. Steering oil naka-max, ano. Coolant naka-max. Walang unusual dito, no. May makita tayo ditong unusual sa pang-araw-araw nating ginagawa, we pay attention kung ano man yun, ano. So wala sa side na to. Okay, tayo sa kabilang side. Ganda ng sikat ng araw mga kapatid, ano. Nandito tayo sa Petropass sa Saskatoon, sa tabi ng Barstool. Meron tayo dyan subscriber, shout out sa kanila. Kasama to napapalitan, water separator sa change oil nya, no. And yeah, okay yung belt niya dyan. So walang unusual na ano, walang tagas-tagas, lalo na sa ilalim, walang paddle, ano, ng kahit anumang klaseng fluid ang nakikita tayo. Yan ang lagi kong tinitingnan sa umaga. Pag mayroon na dyan tumutulo-tulo o nakikita tayong mga markings ng oil sa makina, nako, wag naman, bagong-bago si Alex, no. 52,000 kilometers pa lang ang kanyang tinakbo. Mga hose okay na okay, goods, no. Wala tayong nakikitang unusual.
lug nuts, okay siya. Ikot na tayo, no? Nandito na tayo eh. Then for sure mahigpit yung mga stops natin, ano? Lug nuts kumpleto, silipin lang natin. Lug nuts kumpleto, intact pa rin ang ating fifth wheel, no? Just to make sure, silipin natin. Yeah, kitang-kita ko yung lock, nakalock ang kingpin. So silipin na rin natin dito. Goods na goods. At gamitin natin yung pang-check natin ng ilaw kasi pupunta na tayo sa likod. May ilaw. Magnets, okay. Straps natin, mahigpit yan. Sigurado yan. Then, saan pupunta rin tayo dito sa ilalim. Just to observe, ano, lalong-lalo na tong frame rail ng ating trailer. Dahil aluminum to, no. Matibay yan, for sure. Pero syempre, titingin-tingin din tayo ng baka may crack, ano, or nag-bend na, no. Eh, mahirap. Yan, nakakatakot din sa aluminum, bigla-bigla na lang yan napuputol, no, sa gitna. May mga napanood na ako yan sa video, no? Hindi kagaya ng steel, kagaya nito, steel lang trailer nito, no, yan, no? Yung frame rail niya is steel, pero mabigat yan, mababawasan yung capacity mo. So walang tagas ang mga hub oil niya, no? And then ilaw, gumagana, ABS, good. And then parking lights, brake light, signal lights, plate light, center light, all goods. Ilaw din, marker lights. Inactivate ko na rin ang hangin yan, so wala akong naririnig na kahit anong leakage, no, air leak. Kasi yan ang isa sa magpapa-out of service sa'yo. Kapag na-pull over ka sa scale, pinapakinggan nila yung air leak, no? So, signal light, tignan lang natin kung iilaw. Yeah. So, lahat ng lights natin good. Dito rin. Reverse light, parking light, brake light, signal light. Okay, lahat ng ano natin, mud flap is nandyan, no? Yeah, na-check na natin tong side na to. Alright. Yung hose natin, good. So itong mga rubbers na to, ito dapat laging nandyan kasi yan ang nagsusuporta nung link nitong rubber doon sa metal ng glad hands. Pag wala ito, eh mabilis mag-crack yun. Yan ang ginagalaw-galaw ng mga DOT officer, tapos papakinggan nila kung may air leak yung linya mo, then out of service ka. Pag out of service ka, mapipilitan ka tumawag ng roadside service, and then magbabayad ka ng mahal. Pag nakita pa nila na Canadian plate ka, tapos ka, no? Gagatasan ka ng dollars, no? Alright. Hindi natin ito masyado binabagsak. Yung sakto lang ang angle para magsara. Hindi masira agad yung latch nya. Okay, we're all good. 3 trips done. We're good to go. Tapusin lang natin yung 15 minutes pre-trip inspection. Then, larga na tayo mga kapatid. Isang magandang umaga. Good afternoon mga kapatid, mga brad. Meron na lang tayong 10 kilometers away sa US border. This time, dito tayo sa Saskatchewan, Portal US border papasok. North Dakota pa rin,
Kadalasan, kung makikita nyo pag pumapasok tayo ng US, palaging sa Pembina, North Dakota, US border. This time, ito yung first time ko na papasok ng US na gamit-gamit ko itong entry ng Portal, North Dakota, no? Dito sa may ang way niya is from here sa Saskatchewan, ano? Hindi tayo dyan sa may Manitoba. So yeah, may experience natin. Bali itong border nito is may sharp U-turn, parang ganun, no? Right turn na parang U-turn siya, no? Yung forma ng entry ng kung nasaan yung mga booth ng US officers border, no, is sharp U-turn para makapasok tayo, no. And ang layo natin sa ating delivery is 1,845 kilometers. From sa pickup location ito dun sa Blue Ridge, Alberta, is around almost 3,000 kilometers, ano. Pero dahil nakapag-drive na tayo, no, ng at least 1 day and a half or 1 day na actually, meron na lang naiwan na 1,844 kilometers. Bale, may di-deliver natin to Friday morning sa Missouri, ang ating delivery location. Lumber pa rin siya, mga kapatid, ano. Kadalasan pag nanggagaling sa Alberta is lumber. Kaya medyo mabigat tayo. Hindi naman ganoon kabigatan compared sa dating company ko, no, pero mabigat pa rin dahil around 46,000 pounds ang ating gross weight. Meron lang tayo natitirang counting kilometers papasok ng border, at ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura maya-maya lang, mga kapatid. So ayan, mga kapatid, ano, nasa portal na tayo, no, US border. Since first time ko to, magdadaan-daan tayo, no, baka mamali tayo. Keep right. Pero naka-stop dito, duty free, no? Yan ang duty free sa left. Hindi nyo makikita dahil nasa left siya. Dahil ang focus ng camera natin is nandito sa kanan, ano? So ayan, sa bandang kanan, kung makikita nyo, yung may mga yellow na yan, yan yung mga yung x-ray machine, ano? Kaya hard right, no? Parang pa U-turn, eh. Hard right ang pasok natin dito. So mahaba ang pila ng papasok sa Canadian border, no? Passengers keep right. Tayo, tignan natin yung saan tayo, commercial vehicle. Ayan, may mga ano, commercial vehicle, ayun, nandun tayo. Dito tayo sa stop here until vehicle ahead is released. Okay. Oh. Okay, dito tayo. So, ito. Buksan na natin dahil tayo na kaagad. Dito ako naglakad noon, mga kapatid, ano, diyan sa kabila. Hello sir, good afternoon. Hello sir. Just you in the truck? Yes sir. And where are you going? Missouri sir. Coming from where? Alberta sir. And are you picking anything up? Nothing yet prepared for me sir, but for sure I'll be getting a reload after I unload this sir. Alright, so this
just make sure you're back in Canada. Your I-94 expires August 2nd. August 2nd, sir? Yes, sir. Okay. Have a good day. Yeah, you too, sir. Thank you so much. So, kailangan daw makabalik ako ng August 2. I don't think na magtatagal ako, no? Makakabalik ako. Before that. I'm pretty sure. And meron binigay sa atin na ito. Kadalasan ito is yan, no? Naaalala ko na nandito ako dati. Kadalasan ito yung may boomstick na umaangat-angat na ganun, ilalagay ito, no? Doon sa may Pembina meron. So dito rin meron pala, no? So ang speed dito is 10 miles per hour. So daan-daan lang tayo, mga kapatid. Hindi ko masyado naintindihan yung sinabi niya na I need to go back just before August 2nd. Turn right at the stop sign. Let's see. Tignan natin kung meron siyang ilagay doon sa passport ko or something. So, may stop sign. We need to follow yung stop sign na yan. No? Para sigurado. Yun. May boomstick doon. Ano? Bumababa, tumataas. So, first time, ano? Kailangan very attentive ka sa mga signages, ano? Kasi baka minsan mamali ka ng pasok. Parang yung sa may International Falls, nung first time ko doon, muntik ako magkamali doon. Na mahirap pumasok doon kasi gipit. And then may release ng train, may dumadaan na train, ano? Pag nagkamali ka, nako. Baka ma-shoot ka doon sa passenger side, ano? Lalagay natin to dito para tumaas yung yung harang niya, ano. Yun, okay na. Umangat na, mga kapatid. Right. Welcome back to USA, you know. At least alam na natin ngayon ang pagpasok dito, no, mga kapatid. So, ang haba ng pila, no, ng Continue Canada on Railway border, no? Avenue West. Ayan, Cersei, oh. Meron silang doon na. Good morning, mga kapatid, mga brad. Isang magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa US 18, heading I-35 south, no? Papunta tayo sa ating delivery. Meron pa tayong natitirang 700 kilometers, ano? Friday ngayon, for sure, hindi ko na ma-i-deliver ito, meaning it will be Monday. So, 2 araw na mababakante ako, pero okay lang dahil up until now, hindi pa ako nakakapag-reset. So, I'll take those days, no, sa bukas and Sunday, no, Saturday, Sunday, para mag-reset ng 36 hours. Pinaplano ko kanina kung saan ako pwedeng mag-stop, ano, at least truck stop, para merong shower, may washroom, may kainan, ano. And I think magda-divert ako ng konti, mag-I-70 ako later on, maybe tomorrow, ano.
Kasi hindi ako aabot doon, konti na lang yung hours ko ngayon. So yun ang plano. Hindi ma-deliver ngayong Friday. Monday early morning 7 a.m. Pwede na akong unloaded na ako noon for sure. And spend ko ang aking reset inside the US. Too bad kasi nagigain ako ng days inside Canada sana for the requirement para sa citizenship, but then kailangan ko na naman mag-stay inside US ng mas mahabang mga araw. I need 1,095 to be exact para ma-qualify ako for citizenship for the past 5 years. So kung nagbibilang ako, marami pa akong kulang, siguro mga 1 year and a half pa or 2 years, I don't know, pero yun ang susunod na plano, yun ang susunod na step after na ma-PR is for citizenship, para maging blue passport tayo, and hindi na natin kailangan ng visa kung saan man sa halos karamihan ng mga bansa sa buong mundo. Yun lang. At mga kapatid, alam ko ilan sa inyo nasusubaybayan yung mga ibang brand natin, lalong-lalo yung mga boss natin sa tracking, mga ibang vlogger, lalo na si Boss Marco, si Pinoy Tracker, si Lakay Tracker, si Kaloy, si Manlalakbay Biyahero, yung mga iba pang nagbablog na kababayan natin na nasa Canada, nakakalungkot dahil medyo merong tampuhan uli si Boss Marco at si Lakay Tracker. Hayaan na lang muna natin sila, kung maaari, wag na tayo mag-comment doon sa videos nila, para makadagdag doon sa tampuhan nila, kasi mas makakasama yun, palipasin na lang muna natin, alam ko naman darating yung time na magkakasundo sila uli. Ganyan, uso yan, nagkakatampuhan, then later on magkakayos ulit. So parehas natin silang kaibigan, lahat sila nakatulong sa nakapag-inspire sa akin para magpursige at maging isang truck driver dito sa Canada, and nire-respeto natin sila, may kanya-kanya silang pinagdadaanan. Intindihin na lang natin sila, wag nating tingnan yung negative side nila, yung positive side na lang nila ang tingnan natin, kasi lahat naman tayo, lahat ng tao merong mga traits na hindi naayon sa gusto natin, iba-iba tayo ng panlasa, and iba-iba tayo, iba-iba ang ugali natin, iba-ibang kinagawian, mga traits, mga paniniwala sa buhay, and iba-iba yung mga pinagdadaanan natin, problema, so ang kailangan lang intindihin na lang natin, hopefully maging okay sila, and magkasama-sama, hopefully yan ang wish ko, na mangyari, kasi syempre magkakababayan kami dito, magkakababayan, dapat kami talaga yung nagtutulungan, pero hindi maiiwasan, kahit nga sa magkakapatid, di ba, sa mag-asawa, magkakapatid, magkakamag-anak, magkakaibigan, merong hindi pagkakaunawaan, nangyayari yan, pero naniniwala ako na soon maayos nila yan, ma-overcome nila kung ano man ang pinagdadaanan nila ngayon, and then later on magiging maayos ulit ang lahat, tuloy-tuloy lang ang saya, samahan nyo ako mga kapatid, sa ating biyahe. Hopefully hindi pa ako nakakapag-edit dahil naging busy ako. Pag stop ko mamaya, mag-edit ako para ma-i-upload ako. Supposed to be today, meron lalabas na isang video kasi halos twice a week lang naman ako nag-upload. Mamaya, pag stop ko, i-edit ko, isama ko to para meron kayong mapanood mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating biyahe.
good vibes lang tayo dito, no, sa channel natin, ano. Mag-share tayo ng ideas. Kung meron akong mga maling nagagawa, mga kapatid, sabihan nyo ako. Alam kong tumanggap ng pagkakamali, no. Willing akong may tama kung meron man akong mga mali, ano. Willing akong matuto. And itong channel na to hindi sa akin, para sa ating lahat ito, no, para magpalitan ng kuro-kuro, no, ng mga ideas, ng mga kaalaman, para matuto tayo sa isa't isa, no. Matututo ako sa inyo at matututo rin kayo sa akin ng mga ilang bagay, ano. Ganun lang. Good vibes tayo, walang negative dito, no. And hopefully walang magiging magbabash, ano. Mag-contribute na lang tayo. Kung meron kayo nakitang mali sa akin, i-correct nyo ako, no problem yan, ano. Hindi ako magagalit. Bagkus maganda nga yan, at least may improve ko pa yung sarili ko, no. And yeah, happy lang tayo mga brad, mga kapatid, ano. So yun lang, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Kita-kita tayo mamayang hapon sa ating stopover. Hopefully doon na tayo mag-stop, magre-reset. I don't know, kasi may pinaplano pa akong isang Flying J. Pwede pa naman ako mag-drive bukas ng umaga, no, para mapalapit pa ako lalo dun sa delivery ko. Walang masayang na oras. Let's see. So isang magandang umaga mga kapatid. Good afternoon mga kapatid. Ito, naka-stop na tayo sa Love's truck stop. Bali dito sa ano to, sa I-218. Nakalimutan ko na kagad. But anyways, after ng Hannibal town, ano, yung Love's na susunod, ano, heading south tayo, no. So dito tayo nag-stop. And yeah, dumating na naman tong portion ng ating content kung saan is magsha-shoutout tayo sa ating mga kapatid, sa ating mga brother, to recognize yung kanilang presence palagi, no, sa ating bawat video na ina-upload. Nandiyan sila nagko-comment at nakikisali, no, nagsi-share ng kanilang ideas, ano. So hayaan yung simulan ko kay Brad Calex Jazz Placido, no. Sabi niya, ingat lagi idol, panmamanehom. So panmamanehom, Panggalatok yan, ay Pangasinan yan, yung salitang yan, ano. Shout out from Tulyao, Santa Barbara, Pangasinan. Lalong-lalo na sa buong Placido family. Shout out sa inyo Brad Calex Jazz Placido. Salamat sa patuloy mong pagsuporta sa ating channel. At mabuhay kayo dyan, mag-ingat kayo. Alam ko na malakas ang mga dumaan na bagyo dyan at baha na ang dagupan. I hope dyan sa Santa Barbara hindi ganun, no? Kasi, pero bahain din yung ibang area dyan. Iingat kayo dyan mga brad, ano, mga kapatid. Hopefully okay kayo dyan, ano. At ganun din kay IFM 2079, Boss MP, marunong ka din bang mag-Ilocano or Pangasinense lang? Curious lang. Sinagot ko na to, no. Bale, yeah, marunong akong mag-Pangasinense at mag-Ilocano. Antak sumansalitay Pangasinense, antak mo't na daiset agak puron Pangasinense, balat antak naman salita makakatalusak na Pangasinense. Amok met ti Ilocano, basit laing ti amok na Ilocano. Makataros, nairapan balat na kita nyo, nahihirapan ako. Makataros, pero nahihirapan na magsalita. Pero makatarosak na Ilocano, no? So, shoutout sa iyo, IFM 2079. Isang magandang araw sa iyo dyan.
And also sa ating laging active sa ating bawat content and sa mga videos ng ating mga ibang mga kasamahan dito sa Canada na nagbablog, ano, kay Brad Don Bell Demape. Shoutout sa iyo, Brad. Sabi niya kailan daw magko-collab ako at si Kaloy Rivera. Once na mapunta ako sa Toronto area at nandun si Boss Kaloy, try ko siyang i-contact and hopefully makapag-collab kaming dalawa, no? Okay na okay yan. Bale, subscribe kayo kay Kaloy Rivera, no, vlog. Truck driver din siya, owner operator, bale sa Toronto area siya, no. So subscribe din kayo sa kanyang channel, mga kapatid. At ganun din, shout out kay Adnel Barroso, 2909. Sabi niya, maulan na umaga, boss. Yung unang load ni Alex, ganyan din ba? Ingat sa biyahe. Bong Barroso ng Marikina City. Actually, yung tinutukoy dito ni Brad Adnel is yung parang makina. I think yung unang load ni Alex is yung header, no? And then yung second load niya is yung parang makina na tinutukoy dito ni Brad Adnel. Shoutout sa iyo, Brad. Ganun din kay Miguel Chua, 8907. Shoutout sa iyo. New subscriber siya sa ating channel. Welcome sa ating channel, Brad Miguel. At naglalaro siya ng Euro at American Truck Simulator. Bali, meron din akong software ng American Truck Simulator. Nung nasa Pilipinas ako, naglalaro ako niyan. Meron din ako yung steering wheel na binili pero hindi yung high-end, yung sakto lang. Yung sakto lang. Nung bago pa ako mag-truck driver, may oras pa ako na maglaro, no? Kasi parang ginawa ko ring practice yan, yung paglalaro ng American Truck Simulator, no? Napakaganda, interactive, and parang totoong nagdadrive ka nga ng truck, no? Makakakuha ka ng idea. Shoutout sa iyo, Brad Miguel. At ganun din kay Clever Hound Marketing. Shoutout sa iyo, Brad. Your blessings come from your humility, gratitude, and the way you hustle with heart and wisdom. Ipagpatuloy mo lang. Thank you, Brad, sa pag-appreciate, ano, ng ating content, ano, and some positive, ano, comment towards me. Natutuwa ako, no. I appreciate you, Brad, sa mga sinabi mo. And yeah, hopefully ganyan lang naman tayo, no. We stay, ano, low profile, ano. And hopefully walang maging problema sa channel natin later on, ano. Kasi hindi naman natin kayang i-please ang lahat, ano. Meron at meron na one day hindi magugustuhan yung mga sinasabi ko o yung mga ginagawa ko. But then, as of now, let us enjoy kasi merong magandang nangyayari sa ating channel, no? Wala namang negatibo. Stay positive lang tayo. Thank you ulit sa iyo, Brad, Clever Hound Marketing. Shoutout sa iyo at sa iyong buong pamilya. And also kay Rante Tabirao. Shoutout sa iyo, Brad. Magandang umaga. Bagong subscriber mula sa Pinoy Tracker. Wow. Meron ng mga nagagawi sa atin galing kay Boss Marco, no, dahil bali nababanggit tayo and nafi-feature tayo dun kay Boss Marco sa Pinoy Tracker, ano. And yung mga ibang subscriber niya napapadaan dito sa ating channel. Welcome, Brad, sa ating channel. Maraming salamat sa pag-subscribe at panonood. Shoutout sa iyo, Brad Rante Tabirao. Bale, from Nueva Ecija, Central Luzon, no? Shoutout sa iyo dyan sa Nueva Ecija. Nandyan din yung bagyo. Hopefully okay kayo, no? Wala na yung bagyo. Hopefully walang masyadong napinsala at ingat kayo dyan. Ganun din kay Brad Tomas Kawile. Kamusta, boss? Wala pa bang biyahe pa Ontario? Wala pa, Brad. Pero once na magkaroon ako ng biyahe sa Ontario area, magsha-shoutout ako at iko-contact din natin si Boss Kaloy. Hopefully magkita-kita tayo dyan pag may oras, ano? Shoutout sa iyo, Brad Thomas Kawile. And also kay Jumer Pritz Triambulo.
Sabi niya, nakakatuwa yung journey mo, sir. Keep it up. Nakaka-inspire yung mga video mo sa nag-aspire maging truck driver dyan at mga gusto mag-Canada. God bless po. Salamat, Brad, kasi parang ibinabalik ko lang yung naramdaman ko, naranasan ko noon, nung time na kagaya mo ko, nanonood ako sa mga nagbablog dito at na-inspire ako sa kanila. Kaya nandito ako, ginamit ko yung inspiration na yon na nakuha ko sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasamahan dito na nagbablog, at nagpursige ako, kaya nandito ako. Salamat, at isa ka sa mga may napupulot at na-inspire sa ating mga content. Shoutout sa iyo, Brad. And yeah, yun lang mga kapatid, from time to time meron tayong ganitong section sa ating content na kung saan magpapasalamat tayo at babanggitin natin yung mga ibang kapatid natin na gustong magpabanggit sa ating channel. Maraming salamat lahat sa inyo, sa lahat ng ating subscriber at viewers. Dun sa mga hindi pa nakasubscribe, pwede kayong sumubscribe. Kung hindi man, kahit mag-like lang po kayo sa bawat video na ating i-upload, para nang sa ganun ay makita ni YouTube at isuggest yung ating videos sa mga kapatid natin na naghahanap ng ganitong content. Yeah, yun lamang po mga kapatid. Huwag po kayong magsasawang sumubaybay. Samahan nyo ako sa biyahe ng buhay at lagi nyo pong tatandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy po, isang magandang gabi.